Ipakpak ang imong kamot para kay Lord, dili na para sa ako, para sa Ginoo na nga niya sa atong presensya karon, namuhat siya og padayon siya makigsulti kanato. Ginoo, among ihalad kanimo ang tanan. Ang among mga pagtindog, pagpakpak, mga pagampo, mga pag-receive, pagdawat sa mga pulong nga gideklara karon, alang kini Ginoo sa imong kahimayaan ug alang sa among paglig-on sa among kinabuhi. Kami mapasalamaton kanimo o Dios, kaya doon na kami sama ni ini nga oportunidad. Ginadayeg ka namo Lord ni ini. O kaming tanan mo desisyon Lord this morning by faith, dili namo kawangon og sayangon kini nga mga panahon. Lord, salamat kay kini ang pundasyon sa among kinabuhi. Wala gid mi lain nga padulunganan gani maot ang kinabuhi gawas kanimo. Nagdesisyon kami Ginoo karon, busa panalangini ang matag-usa, panalangini kini nga takna sa gihapon, kay imo naging gipanalanginan sa among pagyong pagsugod. Daghan namig nadawatan, gilig-on na nimo kami, but we need more, Ginoo. For the glory of your name, among gidangop kanimo balaan nga espiritu. Ikaw ang among magtutudlo, ikaw ang mag-convict sa among kasing-kasing. It might be this morning makadawat kami rebuke, salamat gikan na sa imo Ginoo, correction gikan na sa imo Lord, but above all, O God, ang mga saad nimo Ginoo nga maging excited kami sa among kinabuhi in the year 2025 and beyond. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Everybody say Amen. Makalingkod na ang tanan og ingna imong katapad. Happy New Year. Welcome ang tanan, maayong pag-abot o maayong panagatigom nato karon. Grabe ang mga deklarasyon sa mga pulong na atong nadawatan. Pundasyon sa atong kinabuhi kana. Amen? Walay lain nga pundasyon, igsoon. Ang tao nga walay pulong sa Dios, walay padulunganan ang kinabuhi. No, dili ka na usalang kapanultihon, tinuod na nga mahitabo. Ang tao nga nagkinabuhi nga walay pundasyon sa pulong sa Ginoo, one day pag-abot sa unsa pa mang unos sa kinabuhi, dili siya kalahutay. Giingon na sa Bible. Where in fact, nakita nato ang mga mensahe, ang kamatuoran, ang realidad, nakita nato na just within this week, while kita dinhi, we are so blessed nga gipundar sa Ginoo sa atong kinabuhi from day 1, last Monday, January 6, and we will end up on January 26 for our 21 days of prayer and fasting. Pagpakan nato si Lord ni Ana. Hallelujah. No? Ang uban kanato maybe nagkalain-lain ang kind of fasting nga imong gibuhat, but as long as you are one in the spirit, kabahin ka igsoon. Kaya don't be guilty nga wala ka nakapil gyud sa series of 21 days, but as long as that your spirit is connected, and then nagahin ka siguro 3 days, no, or 5 days or 4 days, or kind of abstinence, no, nag-abstain lang ka sa mga paborito nimo nga gustong buhaton just within these 21 days. We call that also a preparation for your spirituality. Ang uban sa ato nag-withhold sa pagkaon og mga paborito natong gikaon niadtong December. No, atong gingon nga dili sa standby sa kadida, wait for your turn because I have to deny myself kay gusto ko mag-establish kay Lord. No, ang uban sa ato nag-fruits and vegetables, go for it as long as ang imong intention is I want to be closer to you. Si Lord, grabe ang iyang grace para sa atong tanan. Never siya nag-condemn sa ato. Natay mga kakulangon, but si Lord is keep on asking us, He keep on inviting us, come anak, duol ka nako, hangtod may panahon pa. No, hangtod do na pahigayon, duol ka nako, kay mo ang panahon nga sarado na ang pultahan. No? The days of Noah, sama ni Ana, grabe ang chance for 120 years nga gitukod ang arka. 120 years po nga nagwali si Noah. Pero 120 years ang mga tao nagpabungol-bungol, nagpabuta-buta. One day gusto na sila musulod sa arka, sarado na. O pag sarado sa arka, ang pagsilot sa Ginoo ni abot na ang dakong baha. Bisag unsa pa nilag tawag,
Bisag unsa pa laghilak, bisag unsa pa ilang buhaton, ang Biblia nagingon, sarado na ang pultahan sa arka. O ang tanan nga wala nakasulod, perting pataya nila. Mao kana ang mga gipa-picture out ni Lord sa ato in the last days. That's why today we have so much opportunity to be in alignment sa plan sa atong Ginoo. Just very recently, doon ako'y duha ka picture nga ipakita sa inyo. No, dili ni siya bag-o sa inyo, common nga picture makita nato sa Facebook karon lang nga week. Ang una nga picture mao kini. Nagingon ang caption, "Keep God out of California." This is sa wala pa nasunog ang California. Adunay group of people nga nagrally sila, nagmarcha sila, ug mao na ilang mga slogan. Ginoo, gawas ka sa amo nga country, wa kay labot Ginoo. Og nakakita mo sa another picture mao kini ang nahitabo this week. Ayan, nakakita mo ni ana sa Facebook, dili na siya sikreto nga balita, kay balita na sa tibuok kalibutan. Ang gihangaan sa tibuok kalibutan nga pinakanindot nga tanan-awon dito sa California, ang Hollywood, wala na karon. Bisag wood, wala na. Wala na po ang hali. Why? Simply ang mensahe. When you keep God out of yourself, grabe nga devastation ang mahitabo. No, so much for that. Tama na kay makahilakta ni ana. Kabalo ko, well-informed mo sa balita how that happened just this previous na mga days. Mga igsoon, this is a wake-up call for every one of us. Bisag unsa kalig-on ang imong pundasyon, physical, material. Kaya as far as the news is concerned, mansion of billions of money has been built on that mountain. Usa sa mga nindot nga talan-awon sa mga lugar is just a matter of an hour. Sa diyang gibalikan nila lang mga balay, abo na lang ang nahibilin. Prominent people from the celebrity people, grabe. And because they mock God, no, ilang baliwala ang Dios. So in fact, wala lang kay gibaliwala. In fact, adunay usa ka prestigious nga ilang gibuhat just previous mga weeks ago lang before ang sunog, naghimo sila awarding. Grabe gikataw-an nila ang Ginoo kay wala gyud na mention bisag kas aman lang ang pangalan sa Ginoo. And all of them in the audience, they laugh kay nagingon ang host, ingon siya, "How can you expect with these godless people nga they can mention God in their gathering?" Zero. Wala bisag usa nga nag-mention. And that is week ago before ang mysterious nga wildfire nga nahitabo. Mga igsoon, realidad ni. Gusto na ako na i-announce sa inyo so that ikaw mismo personally, you will make serious. Dili ka lang magbasta. Kaila ko sa Dios, pero dili ka seryoso. Pag si Lord na mo padayag sa iyang kasuko, wrath of God. When you challenge God, you know what? Wala man siguro ka nag-challenge sa Ginoo, nagpakahilom ka lang. Pero if your commitment is not that strong in the Lord, dili ang Ginoo mo ay mag-argue sa imo, but Satan himself. That's why this is a wake-up call for all of us. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo tinuod. Say amen. Ang mga mensahe kaganina nga atong gibasa, nga gi-quote ni Pastora, gi-quote sa atong worship leader, ang gi-share sa ato karon di tinuod na nga mga pulong igsoon. It might be for sometimes mo tanaw ka, dili man siguro tinuod kay wala man hitabo sa ako, pero other people testify themselves that the word of God is true. And through their testimony, you have to create your heart to believe. Through others' testimonies. Dili lang ka ikaw mismo mag-experience, bisan ang ilang mga testimony, mag-create ka og foundation sa imong heart to believe. Igsoon mao ni ang kasing-kasing namo nga inyong pastor. We are doing serious business sa atong ministry. That is why, as far as kaya namo nga buhaton to connect with you, just to really becoming close to you whatsoever, nga nakita namo nga mga potentials ninyo, pero wala ninyo na exhaust sa kingdom ni Lord as far as this journey is concerned. By the grace of God, we will really reach you.
mo connect gid mi sa inyo ha, sa grasya sa Ginoo. Why? Dili mi gusto that one day ma-miss nimo ang grabe nga blessing, tremendous nga ihatag ni Lord para sa imo. Ang kaharian sa Ginoo para sa iyang mga anak. And that when the day when He comes back again, or when the day nga mamatay ka na, dunay giandam si Lord sa imong gingharian sa langit. But as well in this earth, dinhi sa kalibutan, dunay place si Lord, dunay luna ang Ginoo nga gusto niya nga imong pag-adtuan. O kana nga lugar mo, kana ang lugar nga diin ibuhos sa Ginoo ang iyang abundance. Blessing. Can I hear an amen? Gawas na ta sa panghuna-una nga ang atong kalipay sa langit lang. Human na ta ana nga ira sa atong belief. Now God is bringing us to His Word para ma-open ang atong mind na si Lord di ay gusto niya nga dinhi sa kalibutan mag-dominate ka according sa iyang plan. Magiging sikat ka according sa plano ni Lord. Mao na kini ang ira sa last days nga gusto nila. That's why dili ta magpakahilo, magsulti ka, og sadyang magsulti ka imong ikanabuhi sa grasya sa Ginoo, o kung imong ikanabuhi magmanifest ang iyang pulong sa imong kinabuhi. In fact, this morning I'd like to share to you about the destiny that we have, this journey that we have, our journey, the journey towards fulfilling sa God's prophetic agenda ni Lord. The Bible speaks about prophetic or prophesying. Meaning sa prophesying, gisulti sa pulong og mahitabo sa imong kinabuhi. Can I hear an amen to that? It's all about this, our journey towards God's prophetic agenda. Posible nga wala pa nahitabo sa imo pero mauni ang imong destiny. Ang uban sa ato nag-enjoy na for sometimes pero ingnon ta ka this morning dili pa na mao. There is so much more ahead. That's why we call them journey. Say the word journey. Pag mayroong kag-journey, it is a continuous commitment sa atong life towards sa fulfillment sa gusto ni Lord nga ihatag. That's why I like to challenge everyone, ayaw lang sa kakontento nga naa na kaniana nga lugar nga dapit. Kay gipatilaw pa lang na sa Ginoo sa imuha. Ay lang sa kawili sa imo karong situation nga okay na ni, nalingaw na ko ni ini, medyo orong solong na ang imong commitment kay Lord, please don't do that because there's so much ahead of you. Where in fact for sometimes nga nung gibless ka ni Lord karon, for me, pwede ko moingon, it is just a test sa imuha. Nga nung gibless ka ni Lord because first and foremost, naghimo kag commitment sa iya. So God is already opening the heaven to bless you. But what about when the blessing has come? Well, as far as this journey is concerned, doon ay structure si Lord nga gihatag sa ato. Kitang tanan, we are structured according sa plan ni Lord. What I mean is that God gave us the Father in heaven, His Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kana silang tulo, 3-in-1 na para sa ato. Grabe nga blessing. God gave us the Word, the Bible for us, atong guide sa atong journey. And in our time today, I believe even before sa Old Testament time and the New Testament time, in our present time, the Lord gave us a prophet or a pastor. Will you believe on that? Para unsa nga purpose? To guide you, to lead you, to direct your life, to remind you. That is why ako mismo, I am fully convinced that God gave me a pastor. And that pastor, whatever he instructed me, by the grace of God, I will follow his instruction, even though for sometimes, dili siya nag-lead sa akong gusto. Well, for sometimes, gikinahanglan, ato na siyang isettle sa atong kasing-kasing. Kaya kung dili na masettle, magiging chose ka sa instruction. Giingon ni pastor, pero mas ganahan ko ani. Giingon ni sa akong leader, pero mas ganahan ko ni ini. When that time has come, you are starting to drift away. And lo and behold, one day, mawala ka sa passing. Walay question ang imong salvation. Okay? Langit gihapon ka. Walay question ang promise ni Lord sa imo. Pero as far as the structure of God is concerned for your life, one day, mawala ka sa passing. Because we believe that God has given us this way
for us to be properly guided sa human nga perspective. Tao. And praise God because as far as I am concerned, bilang model ninyo, naara nga akong mentor, naara among pastor. We can just stop him and her anytime. Kung busy siya, kami ang mangitag time para niya. Kung busy siya, kami ang mangitag schedule para niya because we honor him as our pastor. Well, as we gave the model, dili mi mahadlok, dili mi maulaw nga mag-connect sa inyo because we also wanted to do that as far as the guidance of God is concerned. Are you still there? Para makita nato, ma-appreciate nato ang kind of family nga atong gibuild. Well, of course, kini sa tanan, it is by the grace of God. So okay lang kung sa pagsugod nimo, you are not yet feel nimo, dili pa ko connected kay pastor, okay lang, nag-start ka pa eh. But if you are here for at least 1 year above, it's time for you to think. Mag-isip ka, is my heart connected to my pastor or not? Basin spirit na lang ang connection, dili na sa heart. Basin mind na lang, pastor ko na, pero grabe, from a distance. Leader ko na, pero wala, di ko maminaw niya. Mas okay, mas maayo ng akong idea. Please don't do that because we are setting a model. One day, you will become a pastor, you will become a leader, so whatever commitment you have to the person above you is the double portion of the person under you. Kasi the journey is unstoppable. Dili siya mag-end sa imo. Dili ka pwede magsulti. Bisag dili kung yani ka committed, okay lang. One day, you will suffer when you do the ministry. Why? It is a reflection, igsoon. Napa ba mo diha? This is still my introduction to you. So that ma-ready ta. Because as far as the Bible is concerned, overwhelming ang words sa Ginoo. Grabe yun. Where in fact, kung naamang ko'y sudlan mo ko, Lord, grabe puno na kay Lord, asa pa na ako naibutang. In the spirit, mao na akong taking kay Lord. Lord, grabe ang imong gihatag. Kining 5 days of nights of wonders. Grabe yung nakulod, asa pa man ako ipamutang. Grabe naman nga blessing nga niabot, Lord. Wisdom, knowledge, understanding, grabe naman ni Lord. Mga instruction, mga rebukes, o mga things nga wala na ako na-discover before, and yet today, I discover them because of the Holy Spirit, and of course, because of the man of God whom I honored. Kaya in the last night of the Nights of Wonder nato in the evening sa Friday, wala ko nakatulog until naghimo gid ko og letter message sa atong mentor nako. I am so grateful sa inyong life. Gibali wala na nako akong 6 years nga training sa Bible school. Of course, jargon lang nga panagsulti. Wala gibali wala. But what I mean is that I set my heart on the other level and say, Lord, I am willing to learn. I am willing to listen, Lord, to the person, to the man whom you have used for my growth personally. And what I receive from them, from the Lord, of course, this is now my life that I will be journeying for the year 2025 and for the next years to come. Together with my wife, together with my kids, and to all of you, as far as your commitment to become part of the GCM family is concerned, we will journey together. Sige lingian ang imong katapad, tanawa ang iyang naong. Usa ka mosulti. No, di sa nako iingon ang isulti nimo para ma-sure nimo nga imo siyang gitanaw. Ingna siya, can you be with me on this journey? Unsa iyang tubag? Amen. O another ina siya, can we join our hearts with our pastor with this journey? Ang uban dili gud mosulti kay alanganin gud tingali sa ilang commitment. Prophetic na igsoon, prophetic. Dili na pasabot nga you are now 100% convinced, but when you prophesy, something i-bless sa Holy Spirit ang imong heart. Why? Because mag-resolve ta. Walay iwanan. Grabe na ni nga panalangin mo abot, unya mubiya mo. Grabe kami ray mag-enjoy ani.
O tingali mag-enjoy sad mo, pero basi dili long and lasting enjoyment. We understand igsoon sa atong journey nga, mag-flourish lang yun ang imong life the moment you are planted. You understand that. Yes, in the previous years, apil ko ni Ana, previous years, nagbalhin-balhin ta. Ako kapila ko nagbalhin. Previous years, mauna, oy, medyo apiki man rin, balhin na sad ko. Oy, 2 years na ko, 3 years na ko, aning lugar, medyo, ang mga leaders na ko, elders, dili mo suporta sa ako. Nga nung nagbiyaan ako ni sila. Ako nang experience sa pastor. And many of you, nangabot din ambot kung pila na kasimbahan inyong gisudlan. Pila na ka-espiritu ang naan ninyo bag umuna abot diri. Espiritu ani nga simbahan, espiritu ani nga simbahan, no? Of course, dili bad spirit, no? But practices, kaya pag-abot nyo din, medyo nag-alinga sa mo. Wa man ni dito kaniadto, pasagdan ramang ko dito. Or in fact, ako ning ginasulti for a true to life experience of a pastor nga nag-PM sila sa amo this week. Ingon sila, pastor, kining family wala na karon nagsimba diri sa amo. Oh, kay ngano man. Kay mangita sila simbahan ko no nga wala nga pwede ra nga wala sila commitment. Ko ha. So wala na sila nagsimba diha. Pagsugod sa January pastor wala na sila nagsimba dinhi. Niadto na sa simbahan nga ilang gustong adtuan kanang simbahan nga pwede ra nga walay commitment. Okay? So can you imagine if that is the kind of heart of a person, maplant ba siya o sa dihang maplant samot nga di gid siya kabunga, wa gani na plant mamunga na ba hinuon? It's a simple principle. O atong ginasulti sa inyong tanan, walay perpekto nga simbahan. Mao bitaw nga ni atatan dinhi kay walay perpekto. Kay kung perpekto na ni nga simbahan pero ni ka dinhi, na dili na ni maperpekto. Kay ni amang ka dinhi. So walay perpekto. Nagpasabot this is a laying down of foundation for every one of us para makita nato nga today is 2025 na. O grabe na ang declaration, proclamation nga adunay basis sa words sa Ginoo. In fact, this morning I will be sharing this to you. But first, let me say these words for all of us. The next slide declares, believing the word of God is our foundation. No, ang song ka kanina, natong tanan ni all about, I believe, I put my trust, I believe. Og naka-coincide really sa atong gusto nga mapundar sa atong kinabuhi. It's all about, let faith arise because I believe in the word. So the moment there will be a proclamation of the word, faith will arise. Why? Because of the word. Nagpasabot ang pagtuo nga nung ni abot siya, ni gawas siya, imo nang tanawon unsay tinubdan pulong sa Ginoo kana. Og nganong niabot sa imong pulong sa Ginoo, Romans chapter 10 verse 17. Because of the proclamation the word declares, people will establish their faith because faith is established by hearing of the word. Ingna imong katapad, paminaw sa pulong sa Ginoo. The voice of God imparts faith. Ang tingog sa Ginoo mao kana ang pulong sa Ginoo. Tingog na sa Ginoo igsoon. Pulong na niya. Og paano siya moabot sa imo? The moment you hear it. So paano ka makapaminaw? Nagplastar ka, nagpahaluna ka. Naggahin ka og time, sama karon diha kaniyo, naglingkod mo just to hear the word of God so that faith will establish, and then when that faith is established, it will arise, mo manifests. Aron bisag unsa mahitabo nga bagyo sa imong kinabuhi, let that faith mao ang magtapol down unsa kanang realities nga moabot. Mao na kung walay pulong sa Ginoo, tumba diretso, discourage diretso, undang diretso, kung unsa na lang ang mga negative nga responses nimo, it's simply because lack of hearing of the word. Very crucial ni na sa ato. Kaya that's why nag-journey ta. Praise God, reminder again sa ato, I hope wala mo nakalimot sa atong commitment since October. Nag-journey ta sa 1 year reading the Bible.
3 chapters every day, and then 5 chapters every Sunday. Kung uban sa inyo medyo nakalimot, mag-recover ka. The Lord is never condemning. Wala siya nag-condemn sa imuha. As far as I'm concerned, 3 months akong goal before mahuman ang January 31, mahuman ako ang Book of New Testament. And praise God, next week, humana ang Book of New Testament. Why? Because I commit myself to journey again in the Word of God. So by February, mag-start na ko sa Book of Old Testament. And even before mag-October mo abot, I believe, mahuman na po na kong basa ang Old Testament. Join me. This is not just my journey in reading the Word. I want every one of us, GCM, mag-spend time ka sa Bible reading nimo. Ay lang sa pagpugos, di ka kasabot. Di mo ko kasabot ani malangan kag samot. Kung imong sabton dayon tanan ang imong gibasa, just be in the Spirit, just be in the presence of God, listen to His Word, and as you listen to the Word of God, the Bible said, your faith will be established. Because again, Romans chapter 10 verse 17 declares in the New King James Version, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So this morning, are you excited? Are you excited? Excited because we have been hearing this declaration even before pa ang 2025. I remember when our mentor declares this in our meeting December 2 and 3 pa. Nag-meeting me, naghimo mig strategic meeting sa mga pastor under him. Og iya na ning gi-declare, ingon siya, the next year's declaration is all about we will enter into the era of multitudes. We will enter into the era of miracles. By the Spirit in our hearts, we receive it. And we begin to share this to you. Era of millions, era of multitudes, era of miracles. We keep on saying this. Og nakanat na ni, na bisag kinsa na sa inyo magsulti, nakapost na, I am excited for my 3Ms. But this morning, let me give to you the solid foundation of this declaration. What solid foundation? The Word of God. Kay basing hungihong lang, basing sulti-sulti lang, unsay basis na to? Wala tay laing pinakalig-on nga basihanan igsoon kundi ang pulong sa Ginoo. That is why as you take down notes, as you write these verses, let these verses mag-minister sa imuha. Let the Word of God will become the voice of your spirit. You know what? When you read the Bible is another thing. But when you listen to the word of the Word is another thing. Di ba? Na-remember niyo ako example before? Ang tanan, doon ay access sa Bible. Ang tanan. Bisan ang mga tao sa plaza, doon ay access sa Bible. Dagko kayong Bible na ilang ginadala diha. Domingo sa hapon. Bisan si kinsa pwedeng magbasa sa Bible. Pero first level lang na. The next level is, those who read the Bible will hear the words in the Word. Kung sa'yo atong butay pasabot, doon ay gitawag na Rema. Nag-speak si Lord. Grabe, nagstorya si Lord. Nadungog na ako. When I read the verse, nagsulti si Lord. This is mine. This is the promise of God for me. And when you begin to claim the Word because you hear the words in the words, magkaroon siya life nimo. And then you become excited, Lord, kanusa ka na siya ma-fulfill? Ingon si Lord, wait for it. Though it may tarry, but surely it will come to you. That's the promise of God. So, sa imong buhaton, you keep on journeying, you keep on journeying, you keep on journeying until magkaroon siya manifestation. Pero ang una nga ma-establish, believe. Ingay mong katapad, believe. Because a person who believe, iyang gina-align ang iyang kaugalingon on what he believe. Gina-align niya. Nagtuo siya nga ang Diyos makapasaylo og sala. Grabe ang iyang faith. So gi-align niya iyang kinabuhi. Gikinhanglan, kung naay makasala na ako, kay balo ko mo pasaylo. Gi-align niya.
Nagtoko nga ang Dios mahigugmaon bisan unsang status sa kinabuhi. Kay ako man na, when that person align himself, bisag unsang sitwasyon nga mabot, iyang gina-develop ang love to others. When the Bible said Jesus Christ had compassion on those crowds, kay gialaw ni mo imong heart every time makakita kag mga unbelieving people nga naga-suffer sa ilang pagpakasala, because you are in alignment with God, then you will do the same according sa heart ni Jesus. Are you there? When God said, "Anak, I will bless you abundantly," Lord, I will align my heart to you. So Lord, what will I do so that I will experience on what you have declared? God is telling us, receive and practice my principle so that you will have what I have declared according to your faith, it will be done unto you. So meaning to say, ang person nga nag-start og believe, iyang gina-align ang iyang kinabuhi sa Dios. Iyang ginabiyaan, mag-decide siya, ikaw babag ka sa kong pag-alaga sa iyo, tanggal ka na. Ikaw nga bisyo ka, di ka makaayo sa kong alaga, tanggal ka na. Kana ang gina-decide sa person. Kinisala ni, di ni mahimot ang Lord, tanggal, biyaan ka na. Why? Because that person is so determined to realign himself before God. Si Lord Jesus mismo, grabe, submissive siya sa Father. Father, not my will, but your will be done. Di siya ganahan sa iyang pagkatao nga mag-antos. That's why nakig-bargain siya. But because Jesus Christ, naghimo siya commitment that whatever it is, I will submit, I will listen, I will obey my Father. Kaya bisag unsa kalisod ang iyang giagian, even to the point of death, nag-obey siya. So ikaw karon nga nagtuo sa Dios, here comes the ministry that you are in. Di ko ganahan sa gingon ni pastor kay naa ko'y gustong buhaton, pero kay pastor ko na giingnan ko niya, I will align. Is that an amen? These are the things igsoon nga practical application. Ang uban sa ato, wala ko'y pastor, Holy Spirit lang. Hallelujah. Sa Holy Spirit lang ko maminaw. You are super spiritual. Basin maglampas na kaglangit, ana. Kaya wala na'y person nga imong gano'n. No, don't do that. These are the things nga gusto na ko foundation, because the things that I am about to tell you this morning will really, siguro sa tawahan, masyak ka ba? Lord, pwede din na, mahitabo din na sa ako. Pwede din na, Lord, mahitabo. Oh, ingon si Lord, it is my word. Now, let's proceed. Mag-start ta sa era of multitudes. Kinsa excited mag-multitudes karong a year. Pag nga kag-multitudes, multiplying, daghana siya. Number 1, atong tanawon. Declare this, 1, 2, go. Our minimum is... Siguro matigalan mo, unsa na po nang i-declare ni pastor? Naa ka na sa Bible? Naa sa Bible na. Si Lord ang nagsulti. Isaiah chapter 60 verse 22. Atong i-declare, we want to read. The least of you will become the smallest a mighty nation. Kinsay magbuhat? I am the Lord. In His time, I will do this swiftly. If you believe, say amen. See? Let us now apply this word. Balik nato dito kaganina. Our minimum. Say the word minimum. Grabe, ang pinaka-minimum, 1,000. That's why when we enter 2025, we declare with Pastora and we declare this to you, that this year, GCM, our minimum worship attendance will be 1,000. Panalangin ni Lord ang nag-amin, anak Lord, kay sila ang magdala og kalag, anak Ginoo. We declare that it's in the Word of God. So therefore, we will align our hearts for the fulfillment of this declaration of God. The least of you will be 1,000, meaning to say, ang plano sa Ginoo gyud is all about saving the whole world. Luwason niya ang tibok kalibutan, o kinsa ang iyang gitagaan niya, ang church, ang iyang katawhan. And the moment mag-align kanina yung mga verse, ingon si Lord, and it's time, ako ning pagabuhaton. And it's time I will do this
swiftly. Paspason sa Ginoo. Paano niya magiging paspas ang pagbuhat niya? When we are ready. Sa diyang andam na ta. Kung ang mga naa dinhi karon maghimo kita sa gitawag nato nga unconditional commitment, ingon si Lord, this church is now ready. I will do it swiftly. Pero kung ang naa diri kanon wala pay commitment, maging consistent, ang demonyo dunay argument. Grabe, ang mga bago atong ipakommit sila. Pag-abot nila diri, mao na itong journey ha, ang atong Sunday celebration, non-negotiable. Mga bago na, pastor, yes leader, I will do that. Pero pag silip niya sa imo, kini 3 years naman niya sa GCM, once in a blue moon naman ako makita lagi, guba na po diyang utok. Adi tinod ang giingon ni pastor, kumidya raman tingalin na, ang giingon ni leader, kumidya raman tingalin na, kay wala may model. Tingnan mo katapad, praise God, ikaw ang topic karon. Pasalamati ang Lord kay ikaw ang topic. Nakuha niya akong points? This is all about preparation and so on. Si Lord, He can do it swiftly. Kita, ready ba ta? Basig mga shock ta. Basig one day, ang mga ni-rise up, karon lang nanulod sa 2025, grabe, paspas sila. Sila na may mga leader, sila na may ako, unsa naman ko? Kay unsa naman day ka? Because of that, for sometimes, si Lord ginaplaster sa niyaan kung dili ta mag-respond swiftly, medyo malangan pod gamay. So kinsay nagpalangay, ikaw rapod. Kita rapod. Pero nagyapon ang grace and Lord. Kung mamatay ta, langit lagi gihapon ta, wala na ilabot ang kaluwasan diri igsoon. But then ang fulfillment sa promise ni Lord. We'll go back sa atong mga basic nga practices. Nga dapat mga steward gyud ta sa tanan, steward ta sa atong resources, steward ta sa atong relasyon, steward ta sa atong time. Og mao na atong i-advocate sa mga bag-o nga mosulod. Pero ikaw do na kay trouble sa imong time management. So dili ka na himong good model. And it's time for us to realign. Are you there? I-realign lang nato. Ayuson ba? Please, ayaw ta maghimog kultura nga dili tama. Kaya say kita may maghimog kultura, ang ano mo day, inganig ko, naghimog kag kultura dili siya tama. Atong i-correct na. Magpasalamat ka kung ang imong leader o si pastor mag-correct sa imo. Pasalamati. Kabo mo, ang pinakalisod, pag si Lord na ang mag-correct na imo. Magkuratan ka na, anong naunsa naman ko? Kinsabi nang hilabot na ako, si Lord na. May mo to si pastor, kay madungog pa nimo. May to imong leader, kay mahikap pa nimo. Pwede pa. Ang delikado pag si Lord na. Kay mo ingin man si Lord nga, ikaw, grabe, kipadadanta na kag leader, pastor, gahig ka, ako na. I will discipline you. Hebrews chapter 12. Lisod na. So dapat mag-resolve ka because of this declaration. Kasi exciting man nga declaration. O sa tinuod lang si Lord, ingon siya din kining last mga line man God, this is what I really excited. Ingon si Lord, it's time. In its time, I will do this. Si Lord ang magbuhat Si Lord ang magbuhat ani igsoon. Ang ato ragid is positioning, preparing. Si Lord ang magbuhat ani para sa ato. When the Lord moves in us, He will lead us, He will guide us to connect with those people, but it is the Lord who will bring conviction to the people. That's why, ang akong ginasulti, o atong tanan mo ingon ta, Lord, it's really my privilege, Lord, to become part of this journey because, Lord, when you do that swiftly, Lord, usa ko nga imong instrumento. Amen. Amen. Another line nga atong i-declare. Number 2. Atong i-declare ning a word. Really want to say it. Our ministry will experience non-stop multiplication. If you believe, say amen. Wow. Non-stop multiplication.
That's why kagaya na atong ingon, believe, just believe, keep on declaring. Dili sa mahitabo, imposible, wa pagani ka nakasugod, but you start to declare. And the Bible is telling us this morning in the verse Deuteronomy 1:10-7. Dunganan na to, 1 to read. The Lord your God has increased your numbers so that today you are as numerous as the stars in the sky. May the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Say amen. You know what we are talking today is all about the ministry and the ministry already. Why? Because we are talking people. Kung doon na kay business, unya increase ka ni Lord sa numerous, grabe na nga business. Dagang kag people nga kinalagaan. Mao ni siya ang application, dili ni siya pang church lang. All areas of your life. Kaya when you receive this declaration that the Lord will multiply you, all areas. Kung nakay gisugdan nga gamay karon, increase na ni Lord. That's why we position ourselves to become CEO, Chief Executive Officer. Kita ang mga employer. Okay lang, nag-start kang employee, but now when you are the employer, receive this kay para ninimo, the Lord will increase and multiply you. That's why we need to connect our people into the kingdom of God so that the moment blessing will flow, these people will understand that the blessing is not for temporary blessing, but for eternity. So what's the number 2 declaration? Our ministry will experience non-stop multiplication. Hindi mo katapad, non-stop. Kasagaran atong gauge in the physical. Non-stop, wa magani na hitabo. No, in the spirit, God is working, doing. And He is just waiting for your readiness. And one day, ibuhos na ni Lord sa imo. Why? The declaration is non-stop. Wala naglimit si Lord sa atong capacity. Wala siya naglimit sa atong response. Kay unlimited ang atong Lord. Even though nga wala pa ta nag-respond, God is already preparing everything sa atong palibot. That's how I perceive it. Kaya kung dili ko ready, ma-miss na ko ang gi-prepare ni Lord. Kaya I make myself ready. And this year, grabe nga preparations. When we engage sa prayer and fasting, with all my heart, we engage full fasts. Pure water. Last Sunday evening, na ako mga primary men, magsugod tag fasting. Ipagawas ang kiluhan. Pakilo sila tanan. Pati ako nagpakilo. Gikasukan ako si Michael, tarungan ng kilo na ako diya ha. Nganong ingana naman akong kilo. Guba ng kiluhan. Nga naman, 85. Guba na, tarungan na diha. Kulban taon si Michael. Di pas mo, mong tinuon pas. Oo, sige, tinuon magiday na. O sige, fasting. Full fast. Kagabi nagpakilo ko. Si Nicole na lang akong, Nicole Tanawa, kay magpakilo ko. Daddy, 79. Grabe, 6 kilos. Yes. Napay 2 weeks. Intentional. Because na something i-prepare na to. Ang uban tingali hadlok pa magpakilo. Kay basig imbes ka ni gama. Hindi ako naman hinunig sa mo. No, just kidding. No? Naka-receive na ako mga kuhan nga, Pastor, kabaw ka kining akong gisulob, Pastor, ingon siya. Di na ako ni masulob last time, karon sulob na. Wow, very good. Oh. Akong gitanaw sa likod, basig gitastasan niya ba? Basig gitastasan mo para lang masulob. Ya, dili, Pastor, original ni. Nasulob na ako. Hallelujah. These are but physical preparation. Pero ang fasting is adunay spiritual inclination. So we are get ready both physical and spiritual. Why? The Lord will do this kind of blessing, non-stop experience of multiplication. Hallelujah. Did you believe that? So you can write that verse and begin to listen to that words and realign yourself for it. Number 3, in the multitudes. We are designed to multiply. Declare this, ready, 1 to go. We are designed to multiply. Declare,
we shall not be small. Dili ka magpabilin sa imong status. Unsa man atong status before? Makaluluoy. Kanunay nagpakiluoy. Kanunay lisod. Dili na mao ang imong original status. Kaya nga naman, ang design ni Lord sa imo, mo increase, mo multiply ka, mo daghan ka. Ang imong kaliwat nga maayo, ang imong kaliwat nga buutan, ang imong kaliwat nga nangalagad sa Ginoo, ang imong kaliwat nga generous, mo daghan ka na igsoon, mag-multiply na. Say amen. Kay mao nay nindot nga padaghanon. Sa kalibutan, ang nagdaghan, ang maot man. Paspas man kay sila nidaghan. Sa diyang naoso ang droga, paspas man kay nga nadaghan ang mga adik. Sa diyang adunay perverse nga mindset sa tao, paspas man kay sila nadaghan. Ang mga Kristohanon, dapat musamot kapaspas nga mudaghan. Kay nga naman, kita ang gamito ni Lord to change our community. Can I hear an amen? Kasi sige na ako nag-share sa inyo, and I've been sharing this to you again, kamong tanan nga mga CEOs, tag-iya o mga kumpanya na, nga na mga tao sa inyo, take advantage of those people. Let me say that word, take advantage. Dili na negative. Meaning to say, this moment in time nga na sila sa inyo, take that as your opportunity. Not just to introduce Jesus to them, but to see them being committed nga mag-serve kay Lord. Ayaw lang, ay giwalihan naman ako na pastor, gisultihan ko, magagahi pa nag-ulo, ako nang pasagdan. Dili na mao. As long nga naana sa imong mga poder, as long nga nagdawat, nagsweldo, kay nagtrabaho siya, of course, pero nagsubmit na sa imo, as long nga naadiha, it is your opportunity. Dili i-coerce, dili pugson, dili isulod og sako. Lahi to na akong instruction nga isulod og sako. This time lahi na siya. Ay na isulod og sako, bukag lang. Maro man gapon pastor. Dili, you have to be a blessing to them. Paano? Through your life change. The way you treat them. The way you react sa ilag mga frailties. Grabe na nga sacrifice sa ato, igsoon, actually. Kaya ay, abusuhan mong gini pastor, o magbinuutan mi. No. Pag nakita nila nga atong sincerity, tama atong gibuhat, according sa atong sinabutan, they will appreciate that because mauning kulang sa mga tao nato. So take advantage of that because we are designed to multiply. That's why atong prayer, tanan din mahimong CEO. Kay kung tanan ta din mahimong CEOs, ang mga people under sa inyo, they just easy to understand what it means to serve the Lord because na ikaw ang nahimong model. Kasi true disciple ka. Kaya one day matingala ka, pag yun mo nga, guys, mga lagad ta sa Ginoo. Yes sir. Ngano ni sunod man lagi ni? Kay ikaw mismo do na kay spirit of submission to your leader. Uy, gikopyara nila. Pero kung ikaw wala kay ginasubmitan, tapos pagsikag, dapat buhaton natin. Matingala kang spirit, dili magkadimao. Why? Wala sila'y model in the spirit. Is that an amen? Clear di siya igsoon. Nganong ato mang lisod-lisod nga naamay sayon? Naay sayon. Follow. Og mao ni akong nakita nga mga era nga dapat atong enjoy because God is telling us through His Word. Unsa iyang gingon sa iyang pulong? Jeremiah 30 verse 19. Basahon na to. Go. Then out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. I will multiply them, and they shall not diminish. I will also glorify them, and they shall not be small. The Word of God. So si Lord na siya, giandam di ay for our expansion, multitudes. I like the word nga gamit din hiyo. And the voice of those who make merry.
nag-enjoy sila, dili magulanon nga multitudes, rejoicing, celebration. And God caused them, ingon siya, I will multiply them. Kaya mapansin ninyo, ang atong Sunday is a celebration. I will multiply those who celebrated my goodness. Kaya wala nato gibuhat ang atong Sunday gathering na murag kanunay ta na sa funeral service. Na pagsulod niyo din ha, grabe ka seryoso ba ni mga tao diri, wa may tinagdanay din pahipoy nilang pugod sa lingkuranan. Ginoo, ikaw ra ginakasayod sa akong kasing-kasing Ginoo, wa gihilabtanay ni. Dili na mao ang celebration. So pag in Jesus name nag-amin na si pastor, ikaw sutoy na pugkal, wa may hilabtanay. Dili na mao ang celebration. Dili ka mudaghan ana. Delikado kung ikaw ingana imong ginabuhat niya mudaghan ka, delikado. Mandamay. Alina. Daghan na mo, pagkahuman ng imin, asa ng mga tao? Magana, asa naman to sila? Lahi ang nidaghan. Dili siya mao. Pero si Lord, I will multiply those who make merry. Mali pa yun, celebration. Ingay mo katapat, celebrate. Of course, ingon si Lord, mourn those who mourn. Lahi to siya nga context, and be happy those who are happy. O kasagaran, gamay ra gyud ang tao nga muadto sa kagulanan. Mas daghan ang muadto sa kalingawan. Tama? So ang kalingawan nato sa presensya sa Dios. Kalipay nato ang pulong niya nga personal imong gi-receive this morning. And because it's the word of God, gusto nato ato ning masinati. Do you want more? Amen. Number 4, sa multitudes. Many thousands to innumerable multitudes. Grabe na. Thousands na innumerable multitudes pa. Word na ni Lord Igsoon, dili na imbento lang nato. Kung sayang gingon sayang verse. Luke chapter 12 verse 1 sa NI version ang una. Yun sa din. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to His disciples. Ang sang word na, many thousands. Let's take a look sa New King James Version. New King James Version declares, in the meantime, when an innumerable multitudes of people had gathered together so that they trampled one another, He began to say to His disciples first of all. Mauning ang time nga whenever Jesus moabot, grabe, many thousands, innumerable thousands will follow Him. Nagkagubot na gud na, nagtinamakay na, trampled one another na gud sila. Tungod anang thousands, many thousands. So tungod nakita ni Lord ang situation, unsa iyang response? He began to say to His disciples first of all. Meaning, I believe, gitagaan niya instruction ang iyang mga disciples. Kita niyo na, ang mga tao na ginahanglan og kayuhan, ang mga tao nagkalisod-lisod ng kinabuhi, ang mga tao haras sila, wala sila shepherd. Disciples, get ready. Take care of them. Kung wala disciples si Jesus, kinsay magatiman siya? Of course, kaya niya, gamhanan siya nga Diyos. Pero nga nung naghimo siya team para magiging model nato karong panahon. Kaya kinsa ang mag-gather sa multitudes? The true disciple. Ingnay mong katapat, gamiton ka sa Ginoo. Multitudes ang imong portion igsoon. Kaya be excited for that. Mag-aka as if, grabe, wala pa kay multitude, pero in the spirit nakita na nimo. So, unsa ang imong attitude? Modelo ka. Dili ka basta-basta. Kay gusto nimo ang multitude nga mo follow sa imo, masama sad nimo. Kay kopyahon nila ikaw mismo. Ang imong commitment kay Lord, kopyahon nila. Ang imong intimacy kay Lord, kopyahon nila. Kung wala kag naghimo niya na, wala sila'y kopyahon. Given na igsoon nga ang demonyo buhi para maglawgaw sa ginbuhat ni Lord, pero we have so much word of the Lord to tell us that we are already conqueror. You are already a winner. Ingay mong katapat, daog na lagi ka. Champion ka na ba? Kanta na to kanina. Champion ka na.
Wala pa ka naggera, pero champion ka na. Unique ni, dili ni pangkalibutanon ato. Ang sa kalibutan, i-declare ka nga champion kung bago ra ka gikan sa gera o gigikan ka sa dula nga nagdaog ka, champion! Lord, lahi. Magsugod na ka? O Lord, magsugod na ko. Champion ka na! Grabe, lahi niya. Wa pagkakasugod, champion ka na. So kung positive ang imong outlook, mulakaw ka. Champion na ni. Kinsa mo away da? Champion na ni. Lahi ang imong actuation sa life. Dili kay mo adto ka sa gira, mamasin lang ko, basig mo daog day ko. Aka na, ang tawag sa kalibutan na swerte-swerte ra. Sa ato, dili. Daog na. I pray nga mag-sink in sa ato. Masabtan nato ning giingon sa word sa atong Ginoo. Amen to that. Wow. The last, so far sa multitudes. Multitudes pa lang ta. Ato siguro ipadayon na sa Domingo ang millions. Kaya para di ta kayo malula ba? No? Pero okay pa mo diha? Okay pa? Okay pa inyong notebook? Napay bakante? Ang inyong mga recorder diha, na okay pa? Tama pa ang mga gigabyte? Kaya kining akong cellphone, hapit na nimo bagdown ang iyang giga kay puro records ning ni Adri. Wherever I go, to every mentoring, Manila man, Singapore man, at Thailand man kami, puno ni recorder. So Night of Wonders and everything. Why? Because I really wanted to have it in my heart nga akong i-meditate every now and then. Number 5, sa multitudes, the nations are our inheritance. Grabe, nasod. Kaya pag-isip o gamay, nasod ka. Dili ka basta-basta. Prophetic ng imong mga gipang-declare karon sa imong kinabuhi. Kaya dapat you receive it in your spirit. Psalm chapter 2 verse 8. Dunganan nato ni sa pagbasa. Ready, 1, 2, declare. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. Say amen. It's all about a declaration of prayer. That's why nag-pray ta, nag-fasting ta, nag-keep on praying ta. May mga midnight na prayer gihimo nato. Grabe ang mga prayer group nga gipanghimo. I pray nga maging part ka one of those nga mga prayer group. Why? It's all about ask of me, pangayua. Mao na nga time nga mangayo ka. Ako nangayo ko kay Lord. Og dili basta-basta akong gipangayo kay Lord this year. That's why I take position. And when I ask the Lord, Lord, wala ko nagtanaw og tao kinsa ning gamito nimo, wala. Kay Lord ko nagtanaw. Kay balo ko nga si Lord ang source. Og naga-pray ko, whenever Lord you will speak, imong gamito ng tao, Lord, it is your hand, Lord, nga nag-speak sa iyang heart. Because after all, si Lord is an amazing God. He will just call, He will just say it, and there is an obedience. Tilapia gani, maminaw kay Jesus. Na-remember mo na ang istorya kay Pedro? Ato lang ingon nga tilapia to mga isda, kaya mauro man itong nailhan po. Alas 10 sa buntag, giingnan ni Jesus si Pedro. Pedro, go to the deep. Ingon si Pedro, amazing man kay ni, oy. Wa man gani ikuha gani nga gabi buntagan lang bisag usawa gi jamo ni among net dire. Alas 10 naman hinoon ipalaod naman ko inon. Ana ang heart ni Pedro. Pero nag-respond siya, but because you say so. Power nga heart ni Pedro. Doon ay command si Jesus nga imposible sa tawahanon. Hayag na kayong adlaw pero managat siya. But because Peter had a heart connected to his master Jesus, dili pa to niya master at the time, but kay ila na siya tungkol sa balita, kay mao pa tong first meeting nila. Pero kay balo na siya nga na Jesus nga gamhanan, milagro. Si Pedro advanced na iyang learning during those times, but one day na-meet niya si Jesus, ug mao to ang ilang dramatic nga meeting nga nag-change sa course sa life ni Peter. And when Jesus told Peter, Peter, go to the deep and throw your net on the side. So si Pedro, nagasagol ang iyang pagkatawhanon
og ang iyang na-receive nga instruction kay Lord. Okay lang, normal si Pedro igsoon. So iyang gibugsay ang iyang bangka, slowly, padulong dito sa deep, sa lalom. Og samtang padulong si Pedro dito sa lalom, nagingon si Jesus, calling all fish, please proceed to Peter's boat. Grabe, obedient ng isda. Wala sila'y mahimo. Master ang nagtawag. Ang leader lang sa isdang nakadungog, iyang gitawatan, no one is left behind. Go! Grabe. Adto sila dito kung asa si Pedro padulong. Gisundo si Pedro. Naghulat nga doon ay net nga ihulog. Kay andam na sila nga magpadakop. Gidramatize ko lang na igsoon. Para lang ganahan po ko sa akong istorya. Bahalag ka 20 na yun na dungog ni. At least ika-21 karon. What my point here is that when God is in command and when someone obey, i-prove ni Lord ang iyang word nga tinuod. Nganong wala na tinuod ang word sa ato? Because for sometimes we did not obey. O ginagamitan nato atong calculation. Nagdramatize ang imong mind. Unya, kung himuon ko ni, basin mo ni mahitabo, unya, unsa na lang akong panginanglan, unya, kita tanan, ang ending ana, ay di na lang. Mao ginay ending ana. Unya, og muadto ko, unsaon na lang ni, kini mabiyaan ni, ay di na lang. Di na lang ang ending yun, anak yun. Panagsara ko nakakita niya ng mag-resell unya ang ending mo adto. Panagsara. Ang kasagaran na, ma-resolve siya sa iyang mga reasoning. Ang ending niya na, Lord, kasabot man kano. Mao man ang ending ana. Sige lang Lord, bawi lang ko next time. Pero kanang imong next time, ka 20 na po ni mo giingon. Hangtod nga wala na gyud. One day, si Satanas ra po mo condemn nimo. Wala lagi, undang na lang. Daghan na hitabo na. This is not just a story, but many people, kana ang argument nga naghitabo sa ilaha. Pero kung natanom ka, nakasabot ka sa imong opportunity, when you hear these words of rebuke, you will say, I will resolve. I will not miss all this. Because after all, in the beginning, ibuning plano sa ako, Lord. Shall we bow down our heads? Na ang mga words, na ang mga verses, siguro imo nang gilista diha. Will you start to listen the voice of God out of those words? Igsoon. Let me just share to you from the depths of my heart. The context of my sharing to you this morning is out of love. No intention of anything around. Out of love. Kung ikaw kini personally mo na-receive na, Lord, ako man ang ginisgutan ni Pastor, Lord, please open your heart and receive the love. It's all about love, igsoon. Why love? Bisan ako mismo, maging ko, Lord, dili ko gusto ma-miss, Lord, sa imong anak ang multitudes nga imong gi-prepare sa iya this year. Dili na ako, Lord, gusto nga ma-miss niya, Lord. Kaya ino na gina-correct si Lord sa ibo karon. Paminaw daw ka sa word, sa voice ni Lord out of that word. Unsa may area sa imong life nga gina-correct ni Lord karon sa imo? Please, ayaw pag-resist. Sultihan ta mo igsoon. Kung naay mga nag-commit sa ministry, yan one day mag-decide nga muundang, I tell you, it really bleeds my heart. Di lang halata. Kaya di man ko gusto nga mag-undang pod.
magluya pog ko. Because, maingon manggod ko, Lord, na-miss nilang point eh. Abi manggod nila, nasaba na lang ta dinhi, out of anger. No, that is not my context. Kasi produkto ko igsoon sa deceived nga pastor. Produkto ko sa deceived nga pastor. Before. Kaya mabati na ako unsa ang mga situations nga gina-work ni Satan. But this morning, next Sunday akong ipadayon ang another 2 nga points na to, ang millions and miracles. So, gusto na ako nga i-prepare mo ang tanan. So this morning, mag-meditate ta aning atong gihisgutan about the era of multitudes. Kay imo ning portion. I-resolve lang nimo kay Lord. Katabang giingon ni Pastora ganina nga, just connect your spirit to the Spirit of God. And allow the Holy Spirit nga mag-work sa imo. Kana lang. Ayaw pag-resell nga, wa man ko kasabot ng istorya ni Pastor. Ayaw lang, bas, Lord, bisag ko kasabot, daghang kog arguments sa akong mind, Lord. Just by faith this morning, I will connect my spirit to your spirit. And I will come to meditate these things, Lord, not just for today, but for the days to come. Because, Lord, kini nga ira, Ginoo, declaration namo ni, og amo ning i-enjoy, og i-manifest nimo ni sa amo for this year 2025. I myself, Lord, I not have vivid or clear nga steps to do this, but I will be dependent on you, and I will move my life according sa imong leading and direction, Lord, together with my wife, together with my family, all the primary leaders and everyone. So Lord, today amo naging trust sa imo. Can we just stand, manindog ta? Atong itaas atong mga kamot kay Lord, that is a sign of surrender this morning as we pray. Sige, lift your hands to Jesus. Come on, everyone. Itaas lang imong kamot kay Lord. Nakita ni Lord this morning how unsa taga-desperate sa iya. Nakita na ni Lord. As you raise your hands, that is all together your declaration this morning. Lord, I receive your word. Lord, I receive the declaration, Lord. I receive, Lord God, Lord, ang imong, Lord, gusto nga akong ma-enjoy sa akong life the year 2025, Lord. The era of multitudes, Lord God. Because, Lord, mao kini ang foundation, Lord. Lord, walay millions, walay miracle kung walay multitudes, Ginoo. Lord, mag-unsa man ang millions sa ako, Lord, kung walay multitudes. Mag-unsa man ang daghan nga kwarta, Ginoo, kung wala malay padulunganan para sa imong kingdom. Lord, nga ang mga people, mag-grow sila, mag-receive sa imo, ma-disciple, Ginoo. That's why, Lord, kini nga foundation, very important sa akong life, Lord. Lord, ang akong business, Lord, mo increase. Come on, prophesy to your business. Prophesy sa imong endeavor karon. I-prophesy nimo na. We are in the context sa presence ni Lord. When you prophesy and declare, the Lord will hear you. Ingon ang verse kagana, ask and the Lord will listen and He will give the Lord for that. Ihatag ng Lord because ikaw mismo nahibalo ka unsa imong gikinahanglan, nahibalo ka unsa imong gitinguha. And when you open your mouth and declare those things, siliyuhan na ni Lord, timan-an na ni Lord. Iyan ang siliyuhan sa iyang dugo aron very soon, mag-manifest na sa imo. One day mo abot siya, mo yung ka, Lord, tubag ni sa akong mga prayer. Ako ning gimension, ako ning gipangayo. That's why niabot ning mga butang, Ginoo. Niabot ning nga life, Lord. Lord, nga nag-enjoy ko sa akong business, sa akong career, sa akong trabaho. Whatever endeavor I have, Lord, even kini nga money, nga small money nga niya sa ako, Lord, since ako ning commit sa imo, Ginoo, Lord, it will surely multiply this, oh God. Lord, in the name of Jesus, everyone nga nag-prophesy sa ilang kinabuhi, in the name of Jesus, imo ning i-grant, Ginoo. Itugot nimo ning mahitabo, Lord, for the glory of your name. Because this year, O Lord God, we will enter into the era of multitudes for the glory of your name, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Pakpakan na to atong buhay nga Dios. Hallelujah.